Okay, magandang araw. So, ito po yung Altis ko. Yan. Turuan ko kayo paano mag-change oil. So, basic lang naman to. Ngayon, para sa mga magdi-DIY at gustong sila na lang mag-change oil, ito, para sa inyo to. Tutorial to. Since Toyota po ito, kasi pa nagpalit tayo ng, bakit tayo nagpapalit ng engine oil o nag-change oil? Kasi dapat po ang mga engine natin may mga interval yan. At least yung iba 6 months, once a year, depende sa langis. Yung iba kagaya nito 5W40. So ano nito, interval nito 10,000 kilometers. So may mga mineral oil pa dyan. Yung 15, yung mga malalaki ng number nito, mas mababa, mas marami, mas mataas yung interval niya o mas malayo yung interval niya. Yan. So, ito yung gagamitin natin. So, ito kasi, inuwi ko na ng Bicol to. So, hindi ko pa na change oil. So, ngayon, change oil ko na. So, ayan, gagamitin natin yung Nova Prime. Shoutout kay Sir Dwight, pinadala niya yan. Tapos, syempre, since 14 to, depende po sa sakyan ninyo. Pero halos lahat po ng proseso o kung paano mag-change oil, pare-pareho lang. Depende na lang yan sa size ng tools na gagamitin ninyo. Ito, Toyota po, ang Toyota po kadalasan 14mm ang drain plug yan. So tatanggalin natin dyan oil filter tsaka drain plug para ma-drain. So syempre drain plug muna yung gagawin natin. So ito yung 14mm ang gagamitin natin. Tapos syempre oil filter wrench yung gagamitin natin. Yung oil filter wrench depende po yan sa may nabibili naman kayo, may mga belt, may mga chain, depende kung saan kayo ano. O kaya kung nakakabili naman ito, ang number nito 901. Kung nakakabili naman po niyan, pwede kayo mag-provide. Pero alam ko hindi nakakabili ng isang set. Ay sa amin isang set. So ito lang kailangan natin. Tapos ratchet. O power handle kung anong nyo. Basta sa drain plug, wag po kayong gagamit ng power handle. Ito. Ano lang. O kaya kombinasyon. Okay? So baba tayo. Inopen muna natin yung cap. Baba tayo dun. Ang laking bagay ho niya ng car ramp na yan. Yan, kung mga nag-DIY, pwede kayong magpumili niya, no? At least hindi na, hindi na kayo magja-jack. Sampan nyo lang dyan. Kaya lang, lagyan nyo po ng jack stand para sigurado, para safe kayo. Yan. Okay, doon tayo sa ilalim. Drain muna natin. Ayan po yung drain plug nya. So, pag ano yan, counterclockwise lang naman lagi. Tapos ito yung oil filter nya, ayan. So, counterclockwise lang. Sige, pakitanggal. Yan. Papansinin nyo, huwag nyo pepersahin ng hilahin. Pwede nyo paluin ng konti. Basta, counterclockwise lang. And drain muna natin yan. Okay. Siyempre, sauran. Sakto lang. Sakto pa yung lapot. Sakto lang. Tama lang yung decision natin mag-change oil. Yan. So, depende po kasi sa oil na ginagamit natin yan. May mga interval yan. Kaya alamin po ninyo yung viscosity ng oil o kaya tatapikit. Natin yung pag-usapan natin sa susunod. Yung viscosity. Pero ako lagi sumusunod sa manual nito eh. So, 5W30, 5W40. Pwede yan. Sunod ako lagi sa manual. Kung ano nararapat sa kanya. Kumbaga, sakyan yun kayo magdi-decide. Pare-pareho lang ng engine oil yun Kung ano yung natin, kung ano yung gusto nating viscosity. Basta nagkakatalo po yan dun sa kung gaano kayo katagal ulit magki-change oil yung interval niya. Same lang yun sa filter. Tanggalin natin. Counterclockwise lang. Pasok nyo lang yung cup niyan. Counterclockwise. Magde-drain na yan. Kaya pataluin muna natin. Okay, ito na yung oil filter niya. Sasalpak na natin. So, mapapansin nyo, kahit magpagawa kayo, bakit yung oil filter, ito kasi yung o-ring niya. O yung selyo niya para hindi mag-leak. Papansin nyo, pag ito,
ikakabit o kaya yung original, merong mga grease, hindi yung ordinaryong grease. O kaya binabasa ng langis muna to para pag hinigpitan natin, hindi siya masisira. Ayun yung purpose niyan. Yan nilalagyan ng oil. Lalagyan natin oil to. So yan, ito yung oil filter. Paglagay naman po niyan, clockwise, pakanan. Yan, kakamayin muna natin yan. Tapos, iigpitan niya ngayon yung kamay niya. Ganun niya na maikot yan. Hindi na maikot. Tapos, kukuha yan ng filter wrench. Okay, dyan. Tapos, pag nalagay niya na yung cup na yan, umikot lang mo ng konti yan, okay na yan. Mga 1 o'clock siguro, pwede nyo markeran, 1 o'clock, kaya say, imagine nyo na lang. 1 o'clock, pag 1, okay na yun. Matatanggalin yung filter. Tapos yung sa drain plug naman po, okay, punasan yan. Kakamayin niya muna yan. Huwag po kayong mag-ano ng tools kaagad. Diyan nalolost thread dyan. Kasi wala namang pressure po yan eh. Pag nasagad na yan, siyempre may pressure yan eh. May pressure yan. Hindi nyo kailangang hindi nyo kailangang higpitan ng gusto. Kumbaga yung pressure ng thread niya, pag nakamay nyo na, yan, mararamdaman nyo naman yan na, humigpit na. Tapos konting-konti lang din, halos same ng oil filter. Yan, okay na yun. Kaya gumamit kayo ng torque wrench. Kung hindi kayo sigurado, hindi pa kayo marunong talaga maghigpit, torque wrench ang gamitin nyo. Ito, okay na yun. Kasi wala naman pong pressure yan dito. Mahalaga hindi siya mag-leak. Okay, salin tayo langis. Okay, salin natin. Yung oil capacity po, depende yan. So, karamihan kasi sa mga sedan, 3.8, depende sa Honda, saktong 4. Maganda, masukat na lang. Kapag susukat naman niya, kasi yung oil filter, wala pa laman. Ayun yung oil filter. Wala pa laman niya. Pag start, saka magkakaroon yan. So, doon natin siya susukatin. Pag umandar na, tapos papatayin ulit natin. Tapos, sukat ng dipstick. Yung ginamit ko rito, yung magnetar na Nova Prime na fully synthetic, tapos siya. Pwede siyang diesel engine, pwede siyang gasoline engine. Ito. Ayan, for diesel and gasoline engines. Kasi meron siyang, sinali lang. May isa pa siya, ito. Yung Plus Ultra. Exclusive po ito for gasoline engine naman. Ayan, hindi siya pwede, sa madaling sabi, hindi siya pwede sa diesel. Unlike nito, pwede na sa diesel. Ang pinagkaiba niya lang, yung viscosity niya, ito 5W40, ito naman 5W30. Same lang naman fully synthetic po yan eh. Pero ito na yung ginamit ko. Yan. Okay, saka uandar, hindi ko na tatapusin to, ganun lang naman. So, after humapaandar niyan, mga ilang minutes siguro, check natin kung may leak. Tapos pag wala nang leak, di okay na. So sinasabay naman po yung niyan, air filter, di ko napapakita sa video, tsaka cabin filter, sasabay ko na yun, hangin na. Ngayon, ito, start na lang. Observe kung may leak. Pag wala nang leak, all goods na. After paandarin ng ilang minutes, tapos papatayin, saka susukatin. Okay? So yun lang. Maraming salamat po. Yung Nova Prime, kung may mga gustong mag-avail, yung nasa comment section, yung link nila. Nova Prime, magnetar.